Idinulog ng isang person with disability sa Bombo Radyo Kawayan ang umano'y hindi pagsasakay sa kanya ng ilang tricycle drivers sa Kawayan West Central School o CWCS TODA. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Ginoong Jose Kitalib, isang residente ng Minante 1, Kawayan City, sinabi niya na tuwing siya ay bumabiyahe, kahit pa nasa paradahan na siya ng tricycle, natatagalan siya dahil wala umanong tricycle driver ang nag-aalok sa kanya kahit na may pila. Giit niya, pinipilit ng mga tricycle driver ang kanilang sinasakay na pasahero at kadalasan ay hindi ito kasama. Si Ginoong Kitalib ay isang PWD, nakasaklay at hirap sa paglalakad kaya kailangan niya ng tulong o alalay tuwing sasakay sa tricycle. Ayon sa kanya, walang tricycle driver ang nais tumulong sa kanya kaya napipilitan siyang maghintay ng matagal sa gilid ng kalsada para sa mga dumadaang tricycle hanggang sa may driver na hihinto na lamang para maihatid siya sa kanyang pupuntahan. Aniyang masakit para sa kanya ang ganitong nangyayari dahil magbabayad naman umano siya ng pamasahe. Iginiit niya na ang ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng labis na kahirapan at kawalan ng respeto sa karapatan ng mga PWDs na magkaroon ng pantay na akses sa pampublikong transportasyon. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Ginoong Jose Kitalib. Dapat sir ko ay dapat ko nung ako anong PWD, di ba din ako magpili. Kasi di kahit kasuhin. Nagbayad ako may sabi madidamit ng lugan. Hindi rin sumali kay lugan namin. Mariin namang itinanggi ng mga tricycle drivers sa CWCS TODA ang reklamo ni Ginoong Kitalib. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Ginoong Ian Peralta, presidente ng naturang TODA, sinabi niya na walang katotohanan ang sinasabi o sinabi ng PWD dahil personal niya itong nasasaksihan at isinasakay mismo ito. Tiniyak niya na ang patas sa serbisyo ng mga tricycle drivers sa lahat ng pasahero, lalo na sa mga kabilang sa vulnerable sectors gaya ni Ginoong Kitalib. Aniya, may mga pagkakataon pang hindi na niya pinagbabayad ng pamasahe si Kitalib dahil nakikita niya ang hirap na dinaranas nito. Ipinaliwanag din niya na maaaring ibang TODA ang mga pinaparin nitong tricycle, kaya hindi ito tumitigil dahil hindi naman sila pwedeng magsakay ng hindi nila ruta. Dagdag pa ni Peralta, minsan ay nasusungitan sila ni Kitalib, subalit iniintindi umano nila ito sa kanyang kapansanan. Ayon sa kanya, patuloy nilang pinapaalalahanan ang lahat ng miyembro ng TODA na maging maunawain at magpakita ng konsiderasyon sa lahat ng pasahero, lalong-lalo na sa mga may kapansanan. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Ginoong Ian Peralta. Hindi naman po kami namimili ng pasahero dito, ma'am, sa TODA namin. Minsan po nga, ma'am, nasasakay ko rin po siya. Hindi ko pa nga siya pinapabayad, ma'am, kasi nga PWD siya, ma'am. Baka malay natin, ma'am, hindi naman po namin katoda yung na pinapara niya, hindi naman po siya, ma'am. Hindi naman siguro namin katoda yun, ma'am. Malay mo sa ibang bayan, ma'am, sa sentrong tricycle yun, ma'am. Pero kapag in case na, ma'am, sa mga katoda ko, ma'am, i-meeting ko yung mga katoda ko, ma'am. Kapag nakita na po siya, ma'am, pipikapin na lang namin, ma'am. Para po. Pali na isasakay namin siya, ma'am. Wala namang problema, ma'am, kapag nakikita naman po namin siya, ma'am. Sasakay naman po namin siya, ma'am. Sumantala sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Ginoong Romeo Rosero, isang tindero sa lugar, sinabi niya na personal niyang nasasaksihan ang pangyayari sa nasabing TODA. Aniya, suportado niya ang pahayag ng mga tricycle drivers dahil aktwal niyang nakikita na minsan ang mga driver mismo ang pumipilit kay Kitalib na sumakay, ngunit siya rin ang mismo tumatanggi. Minsan na rin noon siyang inutusan ang kanyang anak na tulungan si Kitalib sa pagsakay sa tricycle, ngunit tinanggihan din ito ng PWD. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Ginoong Romeo Rosero. TODA rito na nakapila rito, tinatanggal siya. Baka po yung iba ba na nagdadala tricycle, hindi po nakapila rito, yung ligaw na nagdadaan, tapos siya tinatangyan. Ganun. Pero dito sir, Hindi po siya tinatangyan, pinipilit pa nga po nung mga tricycle dito eh. Yung mga nakapila rito, pinipilit pa siya sumakay. Ayaw niya talaga sumakay. Minsan andito rin ako madalas, nakikita ko madalas dito yung tao na yan. Minsan maga, hapon, ganun. Bukas naman ang mga tsuper ng tricycle sa masinsinang pag-uusap upang malinawan ang issue at maayos ang samahan ng mga tao sa komunidad. Ayon sa kanila, ang sitwasyong ito ay isang pagkakataon para mapag-usapan ng maayos ang mga patakaran sa paradahan, mga responsibilidad ng TODA at ang pangangailangan ng mas malinaw na gabay sa pagtulong sa mga PWD. Layunin nilang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan
at mapanatili ang maayos at pantay na serbisyo para sa lahat ng residente, lalong-lalo na sa may mga kapansanan. Ang insidenteng ito ay nagbunsod ng mas malawak na diskusyon sa karapatan ng mga PWD sa akses sa pampublikong transportasyon sa Cauayan City at nagbigay diin sa pangangailangan ng mas malinaw na patakaran para sa pantay na serbisyo sa lahat ng mamamayan.